So, what's up guys? Welcome back sa panibago nating video. So, magandang araw guys sa ating lahat. So, ngayon guys, meron tayong unboxing and review. So, ito yung pinakamalakas na power amplifier na nilabas ni Joson Products. So, bali ito yung Joson Sun 3.0 na Class H power amplifier. So, bubuksan natin guys, check natin yung laman. Magbibigay na rin ako ng idea dito sa power amplifier na to. So, yan guys, simulan na natin. Let's go! So, ito guys, yung Joson Sun 3.0 natin. So, bubuksan natin. Yan. So, dito lang tayo mag-re-review sa loob, no? Kasi medyo pangit yung panahon sa labas. Tapos, bigla na lang uulan. Yan. Oops. So, ito yung carton niya. Ayan. So, meron pang pangalawang carton. So, naka-staple pala siya guys, oh. Para safe yung item. Oops. Ito. Meron pa siya ganito para safe yung item, oh. So, ito yung manual. Yan. So, Class H power amp. Which is yung Sun 3.0 user manual. So, ito. I-check natin guys mamaya yung manual. Ayan. So, Sun 3.0. So, mabigat tumagang guys. Tapos ito, nakabalot siya ng plastic, oh. So, bagong-bago. So, transfer ko muna dito sa lamesa. Yan, para ma-review natin guys. So, stay tuned. So, ito guys. Nalagay na natin dito sa lamesa natin. So, bago natin review yung item, check muna natin yung manual. Check natin kung ilang watts. So, user manual po ito ng Joson Sun 2.0 at saka Sun 3.0. So, ito siya guys sa likuran, yung wattage nito. So, dito guys, yung kaniyang model nito is Sun 3.0. So, kung 8 ohm stereo power is meron po siyang 2 times 2,500 watts. So, ibig sabihin nito is 2,500 watts per channel yung kanyang outputs into 8 ohms stereo. Kung 4 ohms stereo power naman is 2 times 3,750 watts. Malakas. Yung 2 ohms stereo power naman niya dito guys ay 2 times with 5,000 watts. So, 8 ohms bridge power naman is 7,500 watts. Pagdating naman sa 4 ohms bridge power is meron siyang 10,000 watts. So, napakalakas. Tapos, yung output circuit nito is Class H, yung kanyang design na circuit board dito sa loob. Tapos, yung net weight niya is 40.81 kg. Kung kasama na yung carton, gross weight is aabot siya ng 45.96 kg. Okay guys, so ngayon, susukatin muna natin yung kanyang dimension. So, yung lapad pala dito is meron po siyang 17 inches and 1/4. Yung taas naman niya guys is umaabot siya ng 2 feet. Kung kasama na dito guys yung kaniyang holder, tapos yung handle, abot po siya ng 26 and 3/4. So, kung dito naman guys, kung kasama yung kaniyang kabitan ng bolt sa torque case, abot po siya ng lagay na lang natin sa 19 inches and 1/4. Yung height niya is abot ng 5 inches and 3/4. So, sa kaniyang front view dito guys, meron po siyang dalawang handle makapal. Yan. So, carry niya dito guys yung bigat ng power amp.
So, ito yung logo ng Joson, tapos pangalan ng mismong Joson. So, branded po ito guys, hindi po ito peke. So, wala pa namang Joson na peke na nalabas. So, lahat na Joson ay original. So, ito guys, yung kaniyang casing dito, makapal po yan. Yan, ito yung kabitan ng bolt sa torque case. So, dito guys, makapal yung butas sa labasan ng hangin. Ayan. So, sa front view, ito yung kanyang power switch. Naka-standard size. Malaki po siya mga guys. Tapos, ito yung channel A volume and channel B volume. So, per channel is meron po itong signal, LED indicator. So, nandito yung active, protect, signal, and clip, LED signal indicator lights. Okay mga guys, ito yung sa likuran niya. So, ito yung AC cord. Plug niya, makapal. Yan. Kagandahan dito guys, nakalock talaga yung kaniyang AC cord. Yan, makapal. Tapos, meron po siyang fuse. Tapos, malaki na size. So, meron din siyang blower sa likuran, no? So, apat lahat yung kaniyang blower na ginamit dito sa Joson Sun 3.0. So, pagdating sa input mga guys, ito yung input A at saka input B. So, naka-XLR terminal. So, kagandahan dito is per channel is meron po siyang XLR link. Ito, link A saka link B. So, meron din siyang bridge mode, signal, indicator light. Ito po siya mga guys. So, sa kanyang sensitivity is merong 0.775 volts, saka 1.0 volts at saka 1.4 volts. Sa kaniyang operating mode is merong stereo, parallel, and bridge. So, kagandahan dito guys is meron po siyang 30 Hz high pass na switch. At saka 150 Hz sa low pass. Meron din siyang built-in. Pwede natin i-on to kung gagamitin natin sa pang bass. Yan. So, parang crossover na po ito guys. Itong switch na ito. Pwede sa high pass and low pass. So, ito naman yung groundings niya. Switch. Tsaka, kagandahan is meron po siyang limiter. So, dito guys, sa kanyang outputs is meron po siyang binding post type. Which is yung ginagamit nila dito is plus, 1 plus at saka 1 minus. Ayan. So, channel A and channel B output. Meron din siyang binding post terminal outputs. Ito yung channel A and channel B. Yan. So, kung mag-bridge tayo, dito tayo kakabit sa positive and negative. Yan. So, ngayon guys, dito naman tayo sa laman. Bubuksan natin guys. Papakita natin. So, tanggalan muna natin ang mga screws. So, ito mga guys, nabuksan na natin. Si Joson Sun 3.0. So, ito yung kanyang laman mga guys. So, sa kanyang laman, sobrang siksik. So, lahat ng area is punong-puno ng mga parts. So, maganda tingnan mga guys, no? Itong klase na powered amp. Maganda yung kanyang design, tapos malinis. So, sa kanyang transformer, sobrang laki. Yan. Tapos, ito yung channel A, power amplifier. Dito naman yung channel B, power amplifier. So, muna tayo dito guys. Check natin yung transformer. Susukatin natin. So, yung kanyang diameter is 8 inches. Yan. Tapos, yung kanyang height is umaabot ng 4 and 3/4. Ayan. So, makapal. Tapos, yung ginamit dito guys is naka pure copper. So, sa kanyang bigat pa lang mga guys, ramdam na natin yung kanyang materials na ginamit na pure copper. So, check natin guys yung kanyang bolt AC. Yan. So, ito, nandito yan. Ito nakabalot. So, ito. Yan. So, check muna natin guys kung magkapareho ba yung nakasulat. So, pareho naman. So, dito guys, yung kaniyang transformer. Yan. So, Joson Sun 3.0. So, kaniyang primary is 0 and 220 volts. 50 to 60 Hz. So, meron siyang
23 volts, which is ito yung siguro yung nagsusupply sa apat na blower. Kasi 24 volts yung blower na ginamit dito. So itong 20 volts is sa preamp or sa input module. Naka-regulate into 15 volts. So dito guys, ito naman yung nagsusupply sa main power amplifier. So yung kaniyang high voltage is 135 volts. So yung medium voltage is 90 volts, yung low voltage ay 45 volts 0, 45 volts 90 and 135 volts. So mataas yung voltahe na ginamit dito. Yan. So bagong-bago pa 'to ginawa guys, oh, yung product date na ginawa. Ayan. So malaki yung kaniyang supply. Tapos yung ginamit dito guys, sobrang dami. Ayan. So yung color sa high voltage dito is red. Yan. Tapos yung medium is orange and yung low voltage is brown. Yung main ground is black. So ito siya. So red yung high voltage. Ayan. So ito yung high voltage. Ito namang orange ay medium voltage. Tapos low voltage brown. Tapos yung main 0 is itong black. Ayan. So gumagamit sila ng tatlong bridge diode. Malaki yung bridge diode na ginamit. Oh. Ito isa, dalawa, pangatlo na bridge. So ito yung bridge diode ng high voltage, bridge diode ng medium voltage, tsaka bridge diode na low voltage sa gitna. Tapos gumagamit sila ng capacitors. Check natin yung capacitors. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 times 4 is 24 pieces na high power filter capacitor na merong value. Check natin yung value. So merong value na 15,000 microfarad with 100 volts na merong 24 pieces. So naka-series and parallel po ito mga guys. So sa kanyang capacitors, hindi talaga tayo kakapusin sa kanyang amperahe nito. Yan. Dahil yung malaki naman yung wire na ginamit dito sa secondary. So kaya siya madaming capacitor. So hindi kapusin mga guys. Tapos maganda yung pagkagawa, oh. Makapal din naman yung kaniyang circuit board. Yan. Sukatin natin yung kaniyang capacitor, yung kaniyang height. Yan. Yung height ng capacitor ay 4 inches. Napakahaba. Tapos malaki naman yung bilog. Yan. Ayan. Makapal yung board na ginamit. Tapos yung resistors, malaki yung watts na ginamit, oh. Yan. So pasok sa mga standard size ng mga ginamit dito. So check natin guys yung kaniyang, ito naman yung channel A and channel B power amplifier. Sa isang circuit power amplifier, napakalaki, mahaba. Sukatin nga natin mga guys yung kaniyang heatsink. Yung kaniyang heatsink na ginamit dito is aluminum po yan. Yan, kulay black. So merong 19 inches and 1/2 yung haba ng heatsink na ginamit. Tapos ito nasa 2 inches and 1/2 yung lapad. Tapos yung height nito, estimate na lang natin guys yung height ng heatsink. Nasa 4 inches and 1/2 yung height ng heatsink. Naka suklay type o itong heatsink. So yung init nito, dadaloy talaga palabas nito. Yan. Marami siyang suklay division, oh, sa heatsink. Tapos kapag iinit po ito mga guys, direct po ito palabas. Dahil yung function ng blower nito is papasok. Yung function naman yung blower dito sa likuran is palabas. So hindi talaga magtatagal yung init sa loob. So direct na patapon sa labas yung init. So check natin guys yung power transistors na ginamit.
Yan, check natin guys kung makita ba natin. So, naka MGL type na power transistors. Ito yung mamahalin na power transistors. Tapos, branded. So, ito yung required talaga sa mga high voltage na power amplifier na mataas yung supply na ginagamit. So, ito talaga yung pasok na required na power transistors na MGL. Yan. So, mamahalin po ito mga guys na ginamit. So, check natin kung ilang output power transistors na ginamit, no? So, dito tayo magbabase sa 5 watts bias resistor. Yan. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So, meron siyang 16 5 watts resistor. So, ibig sabihin nito is 16 yung kanyang output power transistors na ginamit. So, dito tayo magbibilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So, tama, 16 yung ginamit na output power transistors. Itong isa dito is final driver po ito na katabi. Yan. So, pansin din natin guys, merong fuse na ginamit dito sa high voltage. Yan. Ito yung high voltage patungo dito sa stepper. Ito yung side dito is stepper po ito ng high voltage, mid voltage, at saka low voltage na supply. Ayan. So, galing sa transformer patungo dito sa capacitor, dadaan mo na yan dito sa stepper section bago pumunta dito sa main power amplifier circuit yung supply nila. Yan. So, yung ginamit nila dito na stepper is EP70N 20MP. Yan. Yan yung ginagamit nila na value. Yan. So, sa kanyang parts, okay naman guys. Oh, standard size naman. Malaki naman yung phase na ginamit. Oh. Tapos, malaki watts na ginamit sa resistors. Yan. Ayan. Sa kanyang relay, ito yung relay ng mismong amplifier output. Yan. So, yan po guys. Oh, yung pyesa na ginamit. So, maganda talaga guys yung kanyang pagka-design, tapos solid yung pagkagawa. Makapal man yung kanyang mainboard na ginamit dito. Tapos, yung kanyang mga drivers is naka-heatsink po siya mga guys. Oh. Yan. So, maganda yung kanyang pagkagawa. So, malinis talaga guys yung kanyang pagka-design. Yan. Tapos, yung mga wires na ginamit dito is malaki naman. So, maganda. So, dito sa channel B, same lang po yan guys na ginagamit. Yan. So, merong 16 output power transistors na ginagamit. Tapos, meron siyang relay. Meron din siyang fuse sa high voltage. Ayan. So, maganda guys itong klase na power amplifier. So, ito naman yung sa harap is ito yung soft start section. So, bago pumasok sa transformer is dumadaan po dito. Yan. So, makiklik po dito yung relay kapag naka-power po tayo. Yan. So, dito sa likuran, ito yung kaniyang regulator IC ng input buffer. Ito. So, ito naman yung sa likuran. Ito na yung input buffer. Yan. Makapal yung kaniyang design, oh. Yan. Nandito na rin guys yung kaniyang crossover na circuit. So, overall guys, naka-upgrade po itong sa input buffer po nila. Maraming IC na ginagamit, oh. Yan. So, para sa akin guys, maganda itong klase na power amplifier. Maganda yung kaniyang circuit, malinis, tapos standard size na yung mga ginagamit. Naka-original parts pa yung mga power transistors. Yan. Tapos yung mga size ng mga pyesa is pasok na pasok sa mga high voltage supply na power amplifier.
Yan. So overall guys, ito na po yung review natin sa Joson Sun 3.0. Yan. So sa kanyang manual is meron po siyang 2,500 watts per channel. Ito yung 2,500 watts. Ito naman 2,500 watts output. So pwede tayong gumagamit dito or magkabit ng speaker na 1,800 watts to 2,500 watts na speakers. Dalawang speaker to 4 na speaker. Pwede tayo mag-load dito ng tig 2 speaker per output. So pangmalakasan na po ito guys, itong klase na power amplifier ni Joson, which is itong Joson Sun 3.0. Yan. So ito yung isa-soundcheck natin sa ating battle speaker ito. Naka-carbon. Yan. So, sa soundcheck natin to, pag nabuo na natin yung box, itong carbon 18 na pure magnet. Yan. So, yan lang po guys, overall. So, sa mga gustong mag-avail ito is available po ito sa Shopee store ng Joson World Electronic. Around 33,000 yung isang power amplifier nito. Yan. So, sa kanyang price naman guys, solid naman yan. So, maganda naman yung kanyang design. Tapos, sa design naman niya is matibay naman siya, no? Yan. So, overall guys, okay itong klase na design na Joson Sun 3.0. So, yan lang guys. Maraming salamat. God bless. Saka see you in my next video sa soundcheck. God bless.